Ang ibang babae ay pinapangarap na magpakasal ng isang mayaman na lalaki para makaahon agad sa hirap. Pero si Calista Ortega ay parang mayroong allergy sa mga taong mayayaman. Mi, ayaw mo kay Lawrence? Negosyante na yun eh. Ang daming sasakyan. Magandang bahay. Tsaka, malawak na lupain. Eh kung ako lang type noong first date pa lang namin, aayain ko na ng kasal yun. Nanghihinayang na paliwanag ni Angelica. O topas, akala mo lang mababait ang mga yan. Pero sa huli pag walang interes sa'yo, naku, makikita mong tunay na ugali. Sagot ni Calista sa kanyang kaibigan. Hindi naman lahat. Lahat, mi. Period. Pagtatapos sa usapan ni Calista. Grabe ka naman. Bakit? Natikman mo na ba lahat ng mayayaman? Tanong ni Angelica. Muntik nang mabugad ni Calista ang iniinom niyang kape. Nasa public place sila sa isang coffee shop, kaya agad na napatingin sa paligid si Calista dahil sa lakas ng bibig ng kasama niya. At buti na lang, ay konti lang ang customers sa loob. Wala akong balak tikman. Mahinang saad ni Calista. Boring ng life mo. Try mong tikman. Lalo na yung born with a golden spoon. Shit! Di mo carry me. Ang ganda ng balat. Ang bangot, ang linis. Ini-imagine na saad ni Angelica. Nasaan na? Tanong ni Calista sa kaibigan. Alin? Takang tanong ni Angelica. Yung mayaman, mabango, makinis at malinis na sinasabi mo. Sagot ni Calista. Wala na kami. Sagot agad ni Angelica. Napasandal si Calista dahil iyon ang sinasabi niya kanina pa sa kaibigan niya. Eh sino bang gusto mo? Si Dodong o si Badong? Natawa si Calista sa sinabi ni Angelica. Sinong mga yun? Natatawang tanong ni Calista. Yung tambay sa atin. Natatawang sagot ni Angelica. Bakit ang tagal? Saka mali pa tong dinala mo? Galit na saad ng customer sa kabilang table. Tatlong lalaki laban sa isang kawawang waiter. First time mo ba? Saad pa. Yayabang naman ng mga to. Sana gumawa na lang sila ng sariling kape. Reklamo na bulong ni Angelica. Mayaman eh. Piling nasa taas ng mundo. Banat ni Calista. Pasensya na po sir. Papalitan ko na lang po. Sagot ng waiter. Kukunin na dapat ng waiter ang kape. Pero isa sa mga kasama niya ay biglang binuhos sa mukha ng waiter. Kaya lahat ay nagulat. Buti na lang ay ice coffee ang binuhos. Sinasayang mo lang oras namin. Galit na saad pa ng isang lalaki. Hindi naman po yata tama na ibuhos niyo sa akin ng kape. Reklamo ng waiter. Dumating ang manager ng coffee shop para awatin sila. Pero masyadong mainit ang tatlo. Tama lang sa'yo yan. Sagot pa ng isa. Kinuha ulit ang isa pang ice coffee na mukhang balak ibuhos sa waiter dahil sa inis. Kinuha ni Calista ang ice coffee niya at tumayo. Mi, saan ko pupunta? Takang tawag ni Angelica sa kaibigan. Bayaran niyo na lang po yan at umalis na kayo. Kalmadong saad ng waiter. Balak na ibuhos ang isang kape ng lalaki, kaya agad na binuhos ni Calista ang tira niyang kape sa tatlong lalaki na suot pa'y puting damit. Ay, sorry. Akala ko kasi basurahan. Ang dumi kasi ng ugali niyo. Banat ni Calista. My Lord! Tumakbo palapit sa Angelica sa kaibigan para awatin. Sino ka ba? Galit na tanong kay Calista na balak pa siyang sugurin. Pero inawat na ito. Paki mo ba kung sino ko? Wala nga akong paki kung sino ka eh. Singhal ni Calista. Isa sa lalaki na pikon, kaya susugod na kay Calista. Pero inaawat na sila ng manager. Kaino,
Ilabas mo muna sila, ma'am. Saad ng manager dahil baka masaktan sila Kalista. Pero ang dalaga ay hindi man lang natakot sa tatlong lalaki. Hahawakan pa lang siya ni Kaino nang tumalikod na si Kalista at naglakad paalis sa loob dahil bad trip na ito sa ugali ng tatlo. Kita mo yun? Di ba nakakainis? Gigil na saad ni Kalista habang naglalakad. Angas mo sa part na yun ah. Proud na saad ni Angelica. Napangiti naman si Kalista. Tama lang yun, sagot ng dalaga. After ilang araw, ay bumalik si Kalista sa coffee shop para doon tumambay at tupusin ang kanyang trabaho bilang accounting assistant. Kape lang ang order niya dahil busog pa ito at gusto niya lang tumambay dahil nasa tapat lang naman ng company na pinagtatrabahuan niya. Napatingin siya sa table nang mayroong naglapag ng blueberry cheesecake doon. Pagkangat ng tingin niya ay yung waiter last time. Wala akong order, saad ni Kalista. May treat, sagot ni Kaino. Napataas ang kilay ni Kalista dahil sa pagtataka nito. Pero ngumiti sa kanya si Kaino na parang nahihiya pang magsalita. Umalis ka kasi agad, kaya hindi ako nakapagpasalamat sa iyo sa pagtanggol mo sa akin. Paliwanag ni Kaino. Umiling si Kalista at binaling ang tingin sa laptop niya. Hindi kita pinagtanggol. Napikon lang ako sa lalaki, sagot ni Kalista. Napaupo naman si Kaino sa tapat ng dalaga at nakuha niya ulit ang tingin ni Kalista. Kaaway mo ba yon? Tanong ni Kaino. Oo, mabilis na sagot ni Kalista. Balak pa sanang magsalita ni Kaino nang mayroon silang narinig na palakpak galing sa manager ng coffee shop. Bumalik ka sa trabaho. Ikaw lang trabahanting masipag magpahinga. Puna kay Kaino. Mahinang natuwa si Kalista dahil sa dalawa. Enjoy your cheesecake. Paalam ni Kaino sabay kindat kay Kalista. Thanks, sagot ni Kalista. Patuloy lang sa pagtatrabaho si Kaino sa coffee shop ng kaibigan niya hanggang sa nakaisang buwan na ito doon. Pagkagaling niya sa trabaho, ay wala pang ganang umuwi ang binata dahil tinatawagan ito ng mama niya na nandoon ito sa condo unit niya. Nakatambay lang sa labas ng convenience store si Kaino habang hawak ang isang can ng alak. Hanggang sa mayroong nagtapon ng yosi sa harapan niya at pagkaharap nito, ito yung tatlong lalaking nakaaway niya sa coffee shop. Mukhang maliit talagang mundo ah. Nakangising saad ng lalaki. Jason, gusto mo ba ako na bumanat? Ilang araw na rin kasi kung di nakakapunta ng gym. Saad ng kasama ni Jason na nasa likuran. Huwag kang mainit, Marvin. Ako nang bahala dito. Saad ni Jason. Kinuha ni Jason ang alak na hawak ni Kaino at tinapon iyon sa harapan ni Kaino. Alam mo, hindi mo kilala kung sinong kinalaban mo. Saad ni Jason habang masama ang tingin kay Kaino. Napangisi naman si Kaino dahil sa narinig. Dahil walang ideyang lalaki kung sino rin bang lalaking nasa harapan niya. Balak na magpakilala ni Kaino nang mayroong humablot ng kamay niya at isang kahon ng kondom ang nilagay sa palad niya. Nahiya ka pang bumili. Ako pang inutusan mo. Napatingin silang lahat nang makita si Kalista na mayroong hawak na paper bag. Nilipat ni Kalista ang tingin kay Jason at ang kotse nito sa likuran nila. Wala ba kayong magawa sa buhay? Tanong ni Kalista. Huwag kang makialam dito. Alam mo ba yung tinapon mong kape sa damit namin? Ay kulang pang isang taong sahod mo para mabayaran ng t-shirt namin. Giit ni Jason. Hindi ba kayo nahihiya? Tatlo kayo, tapos pinagtutulungan yung isang lalaki na alam niyo namang walang laban. Kung ako yun, mahamatay na ako sa hiya. Banat ni Kalista. Saka, huwag kang ang OA. Isang taong sweldo ko para sa t-shirt. Masyado ka naman yatang mayabang porket nakakotse lang kayo. Singhal niya pa. Kilala mo ba kung sino ko?
Yung company na pinagtatrabahuhan mo, kilala kong may-ari. At isang tawag lang ng papa ko doon ay matatanggal ka. Ano ka, grade 1? Kailangan mo pang magsumbong sa tatay mo? Putol na tanong ni Kalista. Hinawakan niyang kamay ni Kaino para umalis na sana. Pero hinarangan siya ni Jason sabay tingin sa ID nito. Asahan mong wala ka ng trabaho bukas. Banta ni Jason kay Kalista. Mabilis naman na binawi ni Kalista ang ID niya. Magkakape muna ako para naman makadama ako ng kaba. Sagot ni Kalista bago niya hinila si Kaino paalis. Habang naglalakad silang dalawa palayo, ay biglang pumalakpak si Kaino sa gilid niya. Maski ako natakot sa'yo. Saad ni Kaino. Napatigil ng lakad ng binata dahil sa isang matalim na tingin ng dalaga sa kanya. Bibigyan mo ba ako ng trabaho pag natanggal ako bukas? Giit ni Kalista. Akala ko ba hindi ka natatakot? Takang tanong ni Kaino. Ano gusto mo? Pareho tayong magmukhang kawawa sa harapan nila. Siyempre kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko. Hindi ka naman siguro tatanggalin ng biglaan. Sagot ni Kaino. Bayaran mo yung kondom. Singil ni Kalista. No problem. Nakangiting sagot ni Kaino. Pero napakunot ang noon ni Kalista na maraming card ang binata at ang kapal pa ng wallet nito na halos puro 1,000 bill. Kakasahod ko lang kasi sa coffee shop. Palusot ni Kaino sabay tago ng wallet at binigay kay Kalistang 1,000. Wala akong barya. Saad ni Kalista. Bigay mo na lang sa akin pag pumunta ka sa coffee shop. Sagot ni Kaino. Ano gagawin mo dyan? Kasya ba sa'yo? Biro ni Kalista sa hawak na kondom ni Kaino. Ilalagay ko sa wallet ko. Pampaswerte. Sagot ni Kaino. Oo nga, mukhang swerte ko bukas eh. Sarcastic na saad ni Kalista bago maglakad. Diretso lang na naglakad si Kalista at iniwan na si Kaino. Nang makita ng binata na wala ng dalaga, ay agad niyang kinuhang phone niya para tawagan ng kaibigan. Xavier. Bati ni Kaino sa kaibigan at may-ari ng coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Huwag mong sabihin na may gulo ka na namang ginawa. Tanong ni Xavier sa kaibigan. Naglakad naman si Kaino papunta sa pinagpark niya ng kotse nito at sumakay doon para puntahan ng ate niya. Hindi akong gumagawa ng gulo at ang gulong lumalapit sa akin. Sagot ni Kaino. Kalista Ortega. Accounting assistant siya sa company ni Samara. Kung mayroong tatawag yan para tanggalin siya, please tell Samara don't. Saad ni Kaino sa kaibigan. Sino naman si Kalista Ortega? Tanong ni Xavier. May Xavier, I guess. Sagot ni Kaino. I got it. Don't worry about that. Kakausapin ko si Samara. Saad ni Xavier. Napangiti naman si Kaino. Thanks, Xavier. Paalam ni Kaino bago ibaba ang phone niya. Agad naman itong pumunta sa bahay ng ate niya. Where is Ate Casey? Tanong ni Kaino sa mid ng Ate Casey niya. Nasa taas po. Sagot kay Kaino. Naghintay lang muna si Kaino sa sala para sa Ate Casey niya dahil makikitulog ito. Alam niya kasing mayroong tauhan ng magulang niya sa unit niya. Isang malakas na hampas sa brasong natanggap ni Kaino, dahilan para mamilipit ito sa sakit. Anong iniisip mong gawin? 2 buwan ka nang hindi umuwi sa bahay ah. Galit na saad ni Casey sa kapatid. Ano ka ba ate? Makahampas ka dinaig mo pa si mama. Reklamo ni Kaino. Napatakbo palayo si Kaino dahil inambahan na naman siya ng kapatid niya na hahampasin. Ang ganda mo yata ngayon ate. Bola ni Kaino. Tumigil ka. Umuwi ka na sa bahay at hinahanap ka na doon. Utos si Casey sa kapatid. Pag umuwi ko sa bahay, pipilitin lang nila akong magpakasal sa babaeng di ko naman gusto. Reklamo ni Kaino. Sabihin mo na ayaw mo.
Sagot ni Casey. Napaupo sa sopa si Kainu. As if naman mayroon akong magagawa. Ikaw ngang walang nagawa, ako pa. Sagot ni Kainu. Wait, nandito na ba yung gago mong asawa? Or ng babae na naman? Iritang tanong ni Kainu. Umupo sa tabi niya si Casey at napahinga ng malalim. Ayun, mukhang nasa bar na naman kasamang barkada niya. Sagot ni Casey. Napabuntong hininga si Kainu dahil nalulungkot ito sa sinapit ng kapatid niya. Napahinga na lang ng malalim si Kainu at tumayo para umakyat sa kwarto niya sa bahay ng ate niya. Kinabukasan sa office nila Kalista, ay halos maghapon itong naghihintay na ipatawag siya o paalisin na sa office. Pero ni tawag ng boss niya ay wala siyang narinig kaya masayang umuwi si Kalista at mayroon pa rin siyang trabaho. Paglabas niya ng office ay nakita niya si Kaino na papalabas din sa coffee shop na halos magkatapat lang kasi. Napatingin si Kaino at nang masilayan niyang dalaga ay napangiti ito sabay kaway at nilapitan si Kalista. Mamalasin na naman ako pag nagkikita tayo eh. Saad ni Kalista at naglakad ito para pumunta sa sakayan. Natanggal ka ba sa trabaho? Takang tanong ni Kaino. Buti at hindi. Dahil kung nagkataon, ipapatanggal kita sa trabaho mo para ako nang papalit sa'yo. Banat ni Kalista. Ibig sabihin noon, baka swerte ko't hindi malas. Sagot ni Kaino. Napairap na lang sa ere si Kalista. San ka pupunta? Tanong ni Kalista sa binata. Naghahanap ako ng matutulugan. Pinalayas kasi ko sa inuupahan ko dahil nalita ko ng bayad. Pagsisinungaling ni Kaino. Pero ang totoo ay gusto niya lang ihatid sa sakayan ng dalaga. Kaawa-awa ka naman pala. Saad ni Kalista. Kaya nga eh, mayroon ka bang alam na apartment? Tanong ni Kaino. Meron, pero ayoko kitang maging kapitbahay dahil mukhang malas kang tao. Biro ni Kalista. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte. Sagot ni Kaino. Napangiwi naman si Kalista. Umupa lang din kami, pero mayroong bakanting apartment malapit sa amin. If mayroon kang oras, puntahan mo. Kaso, medyo mahal kaya walang umuupa. Paliwanag ni Kalista. Saan? Tanong ni Kaino. Tumigil sa paglalakad si Kalista at tinignan ng binata. Guwapo, mukhang hindi naman manloloko or akyat bahay at matino naman ang trabaho. Bakit ko sasabihin? Hindi nga kita kilala. Sagot ni Kalista. Tinapat ni Kaino ang kamay niya sa harapan ni Kalista para makipagkamay. Kaino Estralia. Or kung nahihirapan ka pwede namang love. Banat ni Kaino sabay kindat. Ayoko sa lahat yung mayayabang. Saad ni Kalista. Hindi ako. Napatigil si Kaino nang agad tinanggap ni Kalista ang kamay niya. Kalista Ortega. Saad ni Kalista. Nag-shake hands silang dalawa hanggang sa saktong huminto ang bus. Pagliwanag ka na pumunta. Wala ka rin mapapala kung ngayon. Paliwanag ni Kalista bago ito makyat sa bus. After 1 week, abala si Kaino sa pagtatrabaho sa coffee shop nang mayroong tumapik sa braso nito. Inihintay ka kaya noon? Girlfriend mo ba? Check. Mukha kasing mayaman kaya ka nakakadali ng maganda eh. Biro ng kasama ni Kaino. Pinagmasdan ni Kaino si Kalista sa labas. Busy ito ng ilang araw, kaya hindi niya nakikitang dalaga. Kinawayan siya para lumabas, kaya binigay ni Kaino ang tray sa manager nila. Anong gagawin ko dito? Takang tanong ng manager. Nagmamadali na itong naglakad palabas na sobrang ngiti sa labi. Why? Ngayon lang kita nakita. Busy?
Tanong agad ni Kaino sa dalaga. 8,000 yung upa sa bahay. Saad ni Kalista. Bahay? Takang tanong ni Kaino na mukhang nakalimutan ng pagsisinungaling nitong napalaya siya sa bahay. Di ba humahanap ka ng apartment? O nakahanap ka na? Tanong ni Kalista. Mabilis na umiling si Kaino nang maalalang mga pinagsasabi sa dalaga. Wala pa. Nakikitulog lang muna ako sa kaibigan ko. Sagot agad ni Kaino. Mahal yung 8,000, baka di kasya yung sahod mo dyan. Maghanap ka na lang ng iba. Suggestion ni Kalista. Bago lang kasi ko sa lugar eh. Hindi ko kabisado to. Sagot ni Kaino. Sabado or linggo lang ako pwede ha. Saad ni Kalista. Okay, Sabado o linggo. Nakangiting saad ni Kaino. Kalista, gusto mo magkape? Alok ni Kaino. Sure. Mabilis na sagot ni Kalista at balak nang pumasok sa loob. Hindi to. Mahal dito eh. Mayroon akong ibang alam. Mamayang uwian. Saad ni Kaino. Sure. See you. Paalam ni Kalista kay Kaino. Masayang bumalik si Kaino sa loob ng shop at kinuhang mga order ng customer na halos puno sila ngayon. Pagkatapos ng trabaho niya, ay siya nang naghihintay sa labas para sunduin si Kalista. Hawak nitong susi ng kotse niya at gusto niyang ipag-drive ang dalaga pa uwi sa kanila. Muling napangiti si Kaino nang makitang lumabas si Kalista sa loob ng building. Kanina ka pa? Tanong ni Kalista. Hindi naman. Kakalabas ko lang rin. Sagot ni Kaino. Nagsimula silang maglakad dahil nakapark ang kotse ni Kaino ilang metro ang layo. Alam niyang magugulat ang dalaga bakit mayroon siyang kotse. Napahinto si Kalista nang makitang isang delivery driver ang sinisigawan ng babaeng halos pura branded ang suot. Bigla na siyang nabadtrip dahil hindi man lang pumapalag ang delivery driver. Nilabas ni Kainong susi ng kotse niya at handa nang buksan sana pero hindi na nito natuloy. Pinakaayoko talaga yung mayayaman. Biglang tago sa bulsa si Kaino ng susi at halos lagpasan na nila yung kotse na gagamitin nila para makapunta sila sa Tagaytay sana para magkape. Bakit? Takang tanong ni Kaino. Masasama kasing ugali nila. Sure naman kung tutulong ang mga yan, mayroong kapalit. Or kung tutulong sila, ayaw nilang naangatan sila. Inis na saad ni Kalista. Tumigil sa paglalakad si Kalista at tinignan yung sinisigawan na delivery driver. Balak na bumalik ni Kalista para sitahin yung babae. Pero hinawakan siya ni Kaino para awatin. Baka mayroong maling ginawa yung driver kaya nagalit. Huwag mo nang pasukin ang problema nila. Awat ni Kaino. Kainis kasi. Singhal ni Kalista. Kung mayaman yan, anong laban natin kung pumalag sila sa atin? Seryosong tanong ni Kaino. Hinila na ni Kaino si Kalista para lumayo. Hindi naman siguro lahat ng mayaman masamang ugali. Saad ni Kaino. Tinawanan lang ni Kalista ang statement ng binata. Ha? Paano mo nasabi? Mayaman ka ba? Tanong ni Kalista. Ako? Mayaman? Hindi ah. Wala nga ako makain eh. Saka kung mayaman ako bakit ako magtatrabaho sa coffee shop? Depensa ni Kaino. Napangiti si Kalista. Alam ko naman na di ka mayaman. Kaya nga magaan loob ko sa iyo eh. Sagot ni Kalista. Napatingin sa dalaga si Kaino at bumilis ang tibok ng puso nito. Wait, saan tayo magkakape?
Takang tanong ni Kalista. Tagaytay sana eh, sagot ni Kainu. Ilang oras biyahe doon, sagot ni Kalista. Saka, baka isang buwan nating sweldong maubos kung pupunta tayo doon. Saad pa ni Kalista. Nakita ni Kai nung convenience store, kaya doon na lang niya inayang dalaga. Cheers! Masayang saad ni Kalista nang makuhang kape nila. After nilang magkwentuhan sa loob, ay hinatid na ni Kainu sa sasakyan si Kalista. Pero bago pa makaalis si Kalista, pwede ba tayong mag-dinner bukas? Nahihiyang tanong ni Kainu. Nagsalubong ang kilay ni Kalista at seryosong tinignan si Kainu. Inaaya mo ba akong mag-date? Tanong ni Kalista. Agad na tumango si Kainu. Birthday ng papa ko bukas eh. Maybe next week na lang? Sabi ni Kalista. No problem. Sagot ni Kainu. Pinanood niya si Kalista na pumasok sa loob ng kotse niya bago ito maglakad papunta sa kotse niya. Hindi naabutan ni Kainung uwian ni Kalista, kaya umuwi na rin agad siya sa bahay ng ate niya para kunin ang hinihingi nito. Pinapaikot pa sa kamay niyang susi ng kotse niya habang naglalakad papasok sa loob ng bahay ng ate niya. Let go of me! Sigaw ni Casey. Naabutan ni Kainu na hawak-hawak ang buhok ng ate Casey niya. Sino ka ba sa tingin mo kumpara sa akin? Galit na saad ni Marco, ang asawa ni Casey. Hindi na nag-isip ang binata at agad niyang sinugod si Marco. Dahilan para tumumba iyon sa floor. Kainu! Sigaw ng ate niya. Don't you dare touch me, ate! Galit na sigaw ni Kainu. Huwag kang makialam dito, Kainu. Saad ni Marco. Balak nang lapitan ni Marco si Casey, pero muling isang suntok ang nakuha niya kay Kainu, na agad naman pinalagan ni Marco, hanggang sa nagkagulo ng buong sala, at mayroon ng tauhan na umaawat sa dalawa. Nising kong duling, wala kang inambag sa yaman ng ate ko. Sa bahay nito, kahit buhangin wala kang parte. Kaya lumayas ka dito, ang ina ka. Galit na saad ni Kainu, na halos ayaw magpaawat. Pero mayroon ng pasang mukha niya at ganoon din si Marco. Pagsisisihan mo itong ginawa mo. Banta ni Marco. Get out! Sigaw ni Casey sa asawa. Galit na umalis si Marco. Nilapitan naman ni Casey ang kapatid na galit na galit. Bakit hinahayaan mong saktan ka noon? Sinasaktan ka ba namin sa bahay? Galit na tanong ni Kainu. Once lang nangyari yun. Pagpapakalma ni Casey sa kapatid. Yaya, kumuha kayo ng gamot. Utos ni Casey. Kahit na isa, dapat hindi mo hinayaan. Galit na sagot ni Kainu. Tinalikuran niyang ate niya at tumakyat na sa taas. Ngayon, namumuo ang galit niya sa magulang niya kung bakit hinayaan nila mangyari ito sa kapatid niya. Kainu, bumalik ka dito! Sigaw ng ate niya. Kinabukasan ay paalis na si Kainu sa bahay ng ate niya at nakita nito sa loob ng kotse niyang vouchers na hinihingi niya. Fuck! Iyon lang sabi niya bago ito umalis. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong ng manager nila. Umiling lang si Kainu at pumunta na sa staff room para magpalit ng damit. Walang kinausap si Kainu buong maghapon hanggang sa natapos siya sa trabaho. Inabangan niya lang si Kalista na lumabas, pero nang makita siya ng dalaga, ay nagsalubong ang dalawa nitong kilay nang makitang mukha ni Kainu. Anong nangyari sa mukha mo? Takang tanong ni Kalista. Napaaway lang ako kagabi. Mayroon kasing gagong lalaki. Nananakit ng babae.
Seryosong sagot ni Kainu. Mahina siyang hinampas ni Kalista na malawak ang ngiti, sabay gulo ng buhok ni Kainu. Akala ko pa naman lampa ka. Nakangiting saad ni Kalista. Akala mo lang yun. Saad ni Kainu. Saan pala tayo? Tanong ni Kalista. Pumara ng taxi si Kainu para dalhin sila sa isang fancy restaurant. Pagdating nila doon, ay hindi naglakad papasok si Kalista. Baliw ka! Iyon lang nasabi ni Kalista nang makitang fancy restaurant. Why? Takang tanong ni Kainu. Aware ka ba kung magkano dito? Huwag mo na akong yabangan dahil hindi ko gusto yung ganyang nagpipiling sosyal Hayag ni Kalista. Pinakita ni Kainong vouchers na hawak niya. Nanalo ako sa raffle ng vouchers. Hindi pa ako nakakatikim ng pangmayaman na pagkain. Kaya gusto kong subukan ito kasama ka. Paliwanag ni Kainu. Tinignan ni Kalista ang piraso ng papel at napangiti ito. Free lang? Manghang tanong ni Kalista. Yes, sagot ni Kainu. Napangiti ang binata dahil nauna pang pumasok sa loob si Kalista. Sa isang private room pa sila nakalagay na pang VIP lang. Anong raffle ba yung sinalihan mo? Nakangiting tanong ni Kalista. Kainin mo na lang yan, saad ni Kainu. Natapos na sila sa pang-apat na pagkain, kaya ang kakainin naman nila ay yung main course. Napatingin si Kainu kay Casey, na siya mismong naghatid ng pagkain ng kapatid. Napatingin si Casey kay Kalista. I hope you're enjoying your meal. Nakangiting saad ni Casey. Yes, thank you. Sagot ni Kalista. Napahinga ng malalim si Kainu, kaya napansin iyon ni Kalista. Okay ka lang ba? Tanong ni Kalista. Oo, sagot ni Kainu, bago ipagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain, ay pansin ni Kalista na wala sa mood ang binata. Hindi mo gusto pagkain ng pangmayaman? Tanong ni Kalista. Naglalakad sila sa park habang nagpapalipas ng oras sa madilim na paligid. Pwede ba akong manligaw? Tanong ni Kainu. Napatingin sa paglalakad si Kalista sa tanong ng binata. Tinignan niya si Kainu at napangiti ito. Mukha ka naman mabait. Sagot ni Kalista. Sabay talikod at naglakad ulit. You mean, pwede? Tanong ni Kainu. Agad na tumango si Kalista. Pasok ka naman sa standard ko. Mabait, gwapo, at hindi mayaman. Nakangiting paliwanag ni Kalista. Bakit ayaw mong yumaman? Takang tanong ni Kainu. Hindi ko sinabing ayokong yumaman. Ayoko sa mayayaman. Magkaiba yun. Sagot ni Kalista. Bakit nga? Napangisi si Kalista. Buong buhay ng papa ko, nakasama niya si mama, ay puro pagpapahirap na lang natanggap niya sa magulang ng mama ko. Paliwanag ni Kalista. Muntik nang mamatay si papa dahil sa sakit niya sa puso. Pero hindi pa rin siya tinulungan ng magulang ni mama at hinayaan lang na maghirap hanggang sa harapin niya ng kamatayan. Pero mayroong isang taong tumulong kay papa. Hindi lang namin kilala. Dagdag pa ni Kalista. Napatango si Kain sa dalaga at naintindihan naman niyang pinagmulan ng inis nito. Nakita ni Kainong kami ng dalaga, kaya dahan-dahan niyang hinawakan iyon at napangiti si Kainon nang hindi man lang tinanggal ni Kalista ang kamay niya. Ilang buwan nanligaw si Kaino kay Kalista hanggang sa bumalik sila sa park na madalang lang ang taong tumatambay sa gabi. Mayroon silang dalang pagkain. Ang sakit ng leeg ko.
Ang dami kasing customer sa shop eh. Saad ni Kaino habang nakahawak sa leeg niya. Natigilan at parang nakuryente ito nang mayroon siyang naramdaman na mainit at malambot na bagay sa leeg niya. Pagtingin sa katabi niya, ay nakangiti lang ito. Masakit pa? Tanong ni Kalista. Gulat man, pero agad na tumango si Kaino. Pero lalo siyang nagulat dahil muling hinalikan ni Kalista ang leeg niya. Saan pa masakit? Tanong ni Kalista. Mabilis niyang kinagat ang labi niya at tinuro iyon kay Kalista. Dito, turo niya sa labi niya. After this kiss, girlfriend mo na ako. Saad ni Kalista. Hindi man lang nakareact si Kaino dahil nagdikit na agad ang labi nila. Hindi maiwasan ni Kainong mapangiti dahil sa kasama. Boyfriend mo na ako? Tanong ni Kaino. Tumango lang si Kalista, sabay inom ng soft drinks sa dala nila. Naggulat si Kalista dahil hinalikan siya ni Kaino. Ang sarap pala ng soft drinks. Saad ni Kaino. After ng ilang minuto, ay naglakad-lakad yung dalawa sa park habang magkahawak ang kamay. What if malaman mo na mayaman pala ako? Tanong ni Kaino kay Kalista. Itigil mo na yan. Ilang beses mo nang tinanong sa akin yan ah. At isa lang din naman ang isasagot ko sa'yo. Hihiwalayan kita. From the start nagsinungaling ka na. Ano pang point ng relasyon natin? Kung nagsinungaling ka na agad. Seryosong tanong ni Kalista. Natawa bigla si Kaino. Hoy, masyado kang seryoso sa buhay. Joke lang sana yun eh, pero sineryoso mo. Sagot ni Kaino. Huwag na natin pag-usapan pa ulit. Saad ni Kalista. Tumango si Kaino. Nagpatuloy ang relasyon nila hanggang sa umabot ito ng 1 taon na hindi nalalaman ni Kalista ang lahat. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Kalista habang nakapiring ang mga mata nito at hawak niyang kamay ng boyfriend. Huwag ka munang gagalaw. Saad ni Kaino. Dahan-dahan na tinanggal ni Kaino ang takip sa mata ni Kalista at bumungad sa dalagang magandang paligid na bahay sa kanya. Kanino to? Tanong ni Kalista. Nabili ko. Nakangiting saad ni Kaino. Napatingin si Kalista sa binata. Paano mo nabili? Takang tanong ni Kalista. May trabaho ko kaya ko to nabili. Sagot ni Kaino. Hindi ba exclusive condominium ito? Takang tanong ni Kalista. Nilapitan ni Kainong girlfriend at niyakap. Wala ka bang tiwala sa akin na kaya kong bumili nito? Tanong ni Kaino sa girlfriend at hinalikan ng leeg nito. Hindi naman, pero luxury na kasi to. Saad ni Kalista. Hinarap ni Kaino si Kalista sa magandang view ng unit niya talaga. Hulugan to diba? Tanong ni Kalista. Hindi na sinagot ni Kainong tanong ng dalaga at hinalikan na lang iyon. Ayaw na niyang madagdagan pang kasinungalingan sa dalaga. Dinala siya sa sopa ni Kaino at pinagpatuloy ang paghalik sa dalaga hanggang sa pareho na silang nalulunod sa kanilang nararamdaman. Paglipas ng oras ay nagbihis na si Kalista dahil kailangan na niyang umuwi sa bahay. Congrats sa bago mong kondo. Bati ni Kalista. Babalik ka dito? Tanong ni Kaino. Ayaw mo ba? Tugon ni Kalista. Gusto ko nga dito ka na tumire. Sagot ni Kaino. Hindi pa pwede. Saad ni Kalista bago ito naglakad palabas ng unit ni Kaino. Palipat-lipat ang araw na patuloy pa rin ang pagtatago ni Kaino ng buong pagkatao niya kay Kalista. Balak niyang dumalaw sa ate niya dahil matagal na itong hindi nakikita.
Pero paghakbang pa lang nito sa loob, ay nakita niya ng pasa sa mukha ni Casey. Sakto ang dating mo. Sumabay ka na sa pagkain. Aya ni Casey sa kapatid. Tahimik na umupo si Kaino. Pero maski isang subo, ay hindi niya magawa. Akala ko ba'y iiwan mo na? Galit na tanong ni Kaino sa kapatid. Kailangan natin siya sa business. Sagot ni Casey. Galit na tumayo si Kaino at balak nang umalis. Saan ko pupunta? Tanong ni Casey. Babawian ko lang yung gago mong asawa. Sagot ni Kaino at nagmamadaling umalis. Sa bilis ni Kaino, ay hindi na nagawa ni Casey ang habulin ng kapatid. Pumunta sa bar si Kaino, kung saan madalas pumunta si Marco galing sa trabaho. Umiinom din si Kaino dahil masyado pang maaga para makita niya si Marco. Sa bahay nila Kalista, balak nang matulog ng dalaga. Nang mayroong tumawag sa kanya, kaya agad niyang sinagot iyon kahit na hindi kilalang number. Kalista, right? Tanong agad kay Kalista pagkasagot. Yes? Sino to? Tanong ni Kalista. Pwede mo bang puntahan sa bar si Kaino? Nag-aalala na kasi ko sa kanya. Ate Casey niya ako. Sagot ni Casey. May problema po ba si Kaino? Tanong ni Kalista. Please, puntahan mo muna siya. Alam ko kasi na makikinig siya sa'yo. Sagot ni Casey. Agad na nagbihis si Kalista at pinuntahan yung bar na sinend sa kanya ni Casey. Pagpasok pa lang niya sa bar, ay alam niyang hindi niya gustong lugar. Pero hinanap niya si Kaino sa loob hanggang sa natagpuan ng mata niyang boyfriend niya na mag-isang umiinom sa dulo. Umupo siya sa tapat ni Kaino at kinuha ang isang bote ng alak na balak inumin ni Kaino. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Kalista sa boyfriend. Umuwi ka na. Taboy ni Kaino. Tumayo si Kalista para hilahin na palabas si Kaino. At umuwi na sila nang mayroong lumapit na lasing na lalaki sa kanila. Umuwi ka na. Kalmadong taboy ni Kaino sa girlfriend. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama. Sagot ni Kalista. Kumusta, brother-in-law? Bati kay Kaino. Binawi ni Kaino ang kamay kay Kalista. Umuwi na tayo. Biglang aya ni Kaino. Wait, saan pupuntang next president ng Estrella Corporation? Tanong ni Marco. Napatingin doon si Kalista sa lalaki. Next president? Takang tanong ni Kalista. Umuwi na tayo. Aya ni Kaino. Ikaw bang girlfriend niya? Nako, huwag mo nang pakawalan yan. Dahil swerte ka. Ate niyang may-ari ng lugar na to. At tagapagmana yan. Nako, madami kang makukuhang yaman sa kanya. Hindi na pinatapos ni Kai nung sasabihin ni Marco at agad niya itong sinapak sa muka. Ayaw mong malaman niya? Inahanap na yun sa kanila dahil isang taon nang nagpapanggap ng mahirap. Lasing na saad ni Marco na inaawat na ito. Pag bumitaw ang ating niya sa akin, mawawalang posisyon nito at ililipat kay Kaino bilang bunsong anak ng Estrella. Sigaw pa ni Marco. Hinila ni Kaino si Kalista palabas ng bar na hindi alam kung maniniwala ba ito o hindi sa mga narinig. Huminto sila sa tapat ng kotse at pinasakay siya ni Kaino. Ihahatid na kita. Seryosong sabi ni Kaino. Tinanggal ni Kalista ang pagkakahawak sa kanya ni Kaino. Kaya kong umuwi mag-isa. Seryosong sagot ni Kalista. Tinalikuran niya si Kaino pero hinila ulit siya ng binata para papasukin sa loob ng kotse. Pero tinulak niya si Kaino at masamang tinignan. Sabi kong, kaya kong umuwing mag-isa. Galit na saad ni Kalista. Ayokong sumakay sa kotse mo.
Dahil lang sa nalaman mo na mayaman ako, mawawala na lahat? Seryosong tanong ni Kaino. Napatigil sa paglalakad si Kalista. Nagsinungaling ka, sagot ni Kalista. Paanong hindi ako magsisinungaling? Ayaw mo sa mayayaman, na hindi ko maintindihan na bakit nilalahat mo yung nangyari sa pamilya. Isang malakas na sampal ang nakuha ni Kaino kay Kalista. Huwag mo nang idamay pang pamilya ko dito. Hindi kayo yung pinahihirapan, kaya wala kang karapatang magsalita. Umiiyak na saad ni Kalista. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Hindi ako nahihirapan? Na kailangan ko pong magpanggap para lang mahalin mo? Galit na tanong ni Kaino. Sorry, kung kailangan mo pang magpanggap para sa akin. Seryosong sabi ni Kalista bago ito tumalikod at umalis. Pero hinabol siya ni Kaino at pagharap niya ay bigla na lang siyang hinalikan ni Kaino. Kaya pilit niyang tinutulak si Kaino palayo sa kanya. Umuwi ka na sa inyo, saad ni Kalista at nagmamadaling umalis. Walang nagawa si Kaino kung hindi panoorin na lang si Kalista na maglakad palayo sa kanya. Shit! Galit na saad ni Kaino at pinagsisipa yung kotse niya. Sumakay siya sa kotse niya at mabilis iyon pinaandar pa uwi sa bahay nila. Masama ang loob ni Kaino sa lahat ngayon. Sir Kaino, gulat na tawag ng maid nila dahil matagal na hindi umuwi si Kaino sa bahay. Nasaan sila mama? Tanong ni Kaino. Nasa taas po. Mabilis na sagot. Umakyat si Kaino sa taas at pinuntahan ang kwarto ng magulang niya. What a surprise! Akala namin wala ka na. Butit na isipan mo pang bumalik. Saad ni Cathy sa anak. Lasing ka ba? Tanong ni Amando sa anak. Nasaan yung babaeng gusto niyong ipakasal sa akin? Galit na sigaw ni Kaino. What do you mean? Takang tanong ni Cathy sa anak. Hindi niyo ba alam kung gaano naghihirap yung ate ko dahil sa desisyon ninyo? Lawyer boys, Kaino. 1 taon kang nawala tapos bastos ka pang kausap? Saad ni Amando. Anong nangyayari sa ate mo? Takang tanong ni Cathy. Sinasaktan siya ng pinakasal niyo sa kanya. Sagot ni Kaino. What? Galit na tanong ni Amando. Kaino, stop. Napalingon silang lahat nang dumating si Casey at agad na napatunayan ng magulang nila na totoong sinasabi ni Kaino. My daughter. Nag-aalalang tawag ni Cathy sa anak. Hindi ba sabi ko ayos lang ako? Galit na saad ni Casey. Kailan pa yan? Why don't you tell us? Tanong ni Amando. Amando, do something. Naiiyak na saad ni Cathy. Napaiyak na lang si Kaino dahil hindi alam ang gagawin niya. What happened next? Malalaman ni Kalista na ganito yung buhay mo? Pag binitawan ko yung posisyon at napunta sa'yo, paano kayo ni Kalista? Umiiyak na tanong ni Casey. Sino si Kalista? Takang tanong ni Cathy. Alam na niya dahil sa gago mong asawa. Wala sa sariling sagot ni Kaino. Napaupo na lang si Kaino habang umiiyak. Amando, what's happening to our children? Umiiyak na rin na saad ni Cathy. Kaino, tell me what's going on. Hinayaan mo lang siya? Lalaki ka ba talaga? Tanong ni Casey sa kapatid. Tumayo si Kaino at tumakbo ito sa kwarto niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kinabukasan ay paggising ni Kaino ay ate agad niyang nakita niya. Puntahan mo si Kalista, utos ni Casey. For what? Hindi niya ako babalikan pag nakita niya kung gaano tayo kayaman. Inis na sagot ni Kaino. Susuko ka agad?
Bakit di mo patunayan sa kanya na hindi lahat ng mayaman ay masama? Lumabas ka na. Utos ni Kaino't pinikit niyang mata niya. Paglipas ng oras, ay nakaramdam ng gutom si Kaino, kaya naisipan niyang bumaba. No, kasalanan namin ang lahat. Akala namin ay maayos ang lahat. Umiiyak na saad ni Kati sa anak niya. Napatigil sa paglalakad si Kaino. Bakit di mo sinabi sa amin agad? Tanong ni Amando. Matalino si Marco. At siya yung lalaki na kaya niyang patakbuhin yung company natin. I can handle naman. Pero not strong kagaya ni Marco. Ayoko naman ipasa kay Kaino dahil nakikita ko siyang masaya kay Kalista. Paliwanag ni Casey. Tahimik na lang na kumakain si Kaino. Pero napansin niyang dumating si Casey. Hindi niya to tinignan. Iwan mo na si Marco. I-handle ko na yung company. Seryosong saad ni Kaino. What about Kalista? Tanong ni Casey. Sumunod ka na lang. Sagot ni Kaino. Balak niyang umalis, pero pinigilan siya ni Casey. Bitawan mo ko. Utos ni Kaino. Kaino, sabi ng bitawan mo ko. Galit na sigaw ni Kaino sa ate niya. Agad siyang sinampal nito. Ate mo ko, kaya wag mo kong sisigawan. Galit na saad ni Casey. Hindi na sumagot si Kaino at umalis na lang sa harapan ni Casey. Paglipas ng araw, ay wala nang balita si Kalista kay Kaino. Walang tawag or text na natatanggap at ayaw rin naman niyang makitang binata. Paglabas niya sa building ng trabaho niya, ay nakita nito si Kaino na nakasandal sa kotse na parang inaabangan siya. Diretso lang na naglakad si Kalista at hindi pinapansin ng binata. Kalista, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Kaino. Hindi. Seryosong sagot ni Kalista at patuloy pa rin itong naglalakad. Kalista, hindi kita maintindihan. Ano naman kung mayaman ako? Kasalanan ko bang pinanganak akong mayaman? Sigaw ni Kaino. Parang walang naririnig si Kalista at patuloy pa rin itong naglalakad palayo sa binata. Pero tumutulo ng luha nito at marahan niya iyong pinupunasan. Hinabol siya ni Kaino't hinarap sa kanya. Ayaw tumingin ni Kalista sa binata at pilit na tinatanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Ayoko na kitang makita pa. Seryosong saad ni Kalista. Ang labo mo naman, Kalista. Akala ko ba mahal mo ko? Tinignan ni Kalista si Kaino ng seryoso. Dati yun, pero ngayon hindi na. Tinulak niya si Kaino't muling naglakad. Umuwi na sa bahay si Kalista at naabutan niyang papa niyang nanonood ng balita. Kumain ka na? Tanong ni Carlo sa anak. Opo, matamlay na sagot ni Kalista. Dumiretso ng kwarto si Kalista dahil sobrang pagod niya sa trabaho. Kahit na konti lang naman ang ginawa nila ngayon. Kusa na lang tumulong luha sa mga mata niya habang nakahiga ito sa kama. Pinikit na lang niyang mata niya habang hinahayaan na tumulong luha sa mata nito at napagod kakaiyak hanggang sa makatulog siya ng tuluyan. Kinabukasan ay gumising ng maaga si Kalista para mag-ayos. Sabado ngayon at wala siyang pasok kaya balak niyang maglaba. Pero napahinto ito nang makita si Kaino sa loob ng sala nila. Binisita ka ni Kaino. Saad ni Carlo kay Kalista. Iho, dito ka na mag-almusal. Aya ni Esmeralda, ang mama ni Kalista. Aalis na po siya. Seryosong sabi ni Kalista. Kakadating niya lang. Saad ni Carlo. Marami kong gagawin pa, kaya di ko siya maaasikaso. Sagot ni Kalista. Huwag ka naman ganyan, Kalista.
Saway ni Esmeralda sa anak. Kumain na kayo ng breakfast, Kalista. Tawagin mo ng kapatid mo. Utos kay Kalista. Masama ang loob ni Kalista, pero sumunod ito sa mama niya. Carlos, ayos ka lang ba? Napatingin si Kalista sa papa niya. Pa! Sigaw ni Kalista nang biglang bumuwal ito. Hindi na nagsayang ng oras si Kaino at binuhat si Carlo dahil alam nitong mayroon itong sakit sa puso. Sinakay ito sa kotse at sinugod sa hospital. Pagdating sa emergency, ay hindi mapakali si Esmeralda at Kalista sa nangyari kay Carlo. Niyakap ni Kaino si Kalista dahil umiiyak na ito. Okay lang siya, pagpapakalma ni Kaino. Hanggang sa nalaman nila na inatake sa puso si Carlo. Pero buti, ay nadala sa ospital agad. Buti okay lang siya. Nakahinga ng maluwag ang mag-ina dahil maayos na si Carlo. Salamat, Kaino. Saad ni Esmeralda. Pero si Kalista ay tahimik lang sa tabi ng kanyang papa. Ilang oras na nagbantay si Kalista at hindi naman umalis si Kaino sa hospital para samahan si Kalista. Napansin ni Kalista ang tubig na inabot ni Kaino, pero hinarap ni Kalista ang binata. Salamat sa pagdala mo kay Papa dito. Pero umalis ka na't kaya na namin to. Taboy ni Kalista. Okay naman ang relasyon natin. Nasira lang dahil sa nalaman mo na mayaman ako. Kalmadong saad ni Kaino. Umalis ka na. Napahawak na lang si Kalista sa kamay ng papa niya nang marinig ang pagbukas at pagsarado ng pinto. Pinunasan niyang luha sa mata at pinagmasdan ng papa niya. Ilang araw sa hospital si Carlo at si Kalistang nagbabantay tuwing gabi. Hindi na siya umuuwi sa bahay at dumiretso na siya sa hospital para bantayan si Carlo. Pagdating niya sa room ng papa niya, ay nakita nitong isang babae na kausap ni Carlo. Sino ka? Napahinto sa pagsasalita si Kalista nang makita si Kisi ang kapatid ni Kaino. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Kalista. Anak, si Casey. Siya yung tumutulong sa atin sa mga gamot at check-up ko. Pagpapakilala ni Carlo. Napakunot ang noon ni Kalista. Nice meeting you, Kalista. Napatingin si Kalista sa kamay ni Casey na gustong makipagkamay sa kanya. Salamat sa pagtulong. Pero simula ngayon ay hindi mo na kailangan gawin dahil ako nang bahala sa papa ko. Seryosong saad ni Kalista. Makakaalis ka na. Kalista, ano ka ba naman? Saway sa kanya ni Carlo. Pwede ba tayong mag-usap saglit? Tanong ni Casey. Hindi, wala kong oras. Mabilis na sagot ni Kalista, kaya walang nagawa si Casey. Sir Carlo, mauuna na po ko. Paalam ni Casey. Pagkaalis ni Casey, ay binigay na agad ni Kalista ang pagkain ng kanyang ama. Mabait si Casey. Ay bakit naman ganoon ang pakikitungo mo sa kanya? Malaki ang natulong niya sa akin. Lalo na sa sakit ko. Paliwanag ni Carlo. Hindi naman sila tutulong kung walang kapalit. Seryosong sagot ni Kalista. Kasalanan namin to ng mama mo. Saad ni Carlo. Wala kayong kasalanan. Saad ni Kalista. Pasensya ka na anak ko. Nagbigay pa ng trauma sa iyong nangyari sa amin ng mama mo. Sabi ni Carlo. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Saad ni Kalista. Hindi lahat ng mayaman masama ang ugali. Bakit masama bang ugali ng mama mo? Naghirap lang siya dahil sumama sa akin. Paliwanag ni Carlo. Hinawakan niyang kamay ng anak dahil naiintindihan nitong nakaraan. Dahil kasama na ito noong panahon na pinaghihirapan sila ng magulang na Esmeralda. Kita ko sa mata mo na mahal mo si Kaino.
Pero natatakot ka lang na baka maranasan mo ulit ang nangyari sa amin ng mama mo. Pasensya ka na kung nabigyan ka namin ng ganoong takot. Tumulo ang luha sa mata ni Kalista. Agad na niyakap ni Carlo ang anak. Pasensya ka na anak ko. Umiiyak na saad ni Carlo. Wala kayong kasalanan pa. Saad ni Kalista. Ang panganay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit namin pinaglaban ang pagmamahalan namin. At hindi kami natakot ng mama mo dahil worth it ang lahat ng iyon dahil sa iyo ng mga kapatid mo. Paliwanag ni Carlo. Humigpit ang yakap ni Kalista sa kanyang papa dahil lalong naiyak ito. Huwag kang matakot. Nandito lang si papa. Okay lang masaktan anak. Ang sakit ang nagbibigay paalala sa iyo na buhay ka pa at kailangan mong lumaban. Payo pa ni Carlo. After ng 2 araw, ay nakalabas na ng hospital si Carlo at bumalik na sa normal ang lahat. Pauwi galing trabaho si Kalista nang mayroong kotseng huminto sa tapat niya at nakita niya si Casey na bumaba doon. Gusto mong magkape? Aya ni Casey. Pumayag naman si Kalista dahil gusto niya rin magpasalamat dito. Kumusta si Sir Carlo? Tanong ni Casey. Nakalabas na siya ng hospital kahapon at okay na siya. Sagot ni Kalista. Good to hear. Next year, baka si Kaino ng next president ng company namin. Paalam ni Casey. Mabuti naman. Naiilang na sagot ni Kalista. Napatingin si Kalista sa kamay niya nang hawakan iyon ni Casey. Gagawin niya yun para mahiwalayan ko ng asawa ko na sinasaktan ako. Hindi ko kasi kayang labanan ng pamilya ng asawa ko. At si Kaino lang may lakas ng loob para doon. Paliwanag ni Casey. Mahal ka niya. At alam kong mahal mo rin siya. Kung kaya ko lang i-handle ang company namin, ay hahayaan ko siyang magpanggap na hindi siya sinilang sa pangalan ng Estrella. Dagdag pa ni Casey. Napaiwas ang tingin si Kalista dahil nagbabadya ng tumulo ang luha sa mga mata niya. Ayokong magayang kapatid ko sa akin na hindi masaya sa pag-ibig. Hinila ni Kalista ang kamay niya. Salamat sa kape, pero kailangan ko nang umuwi. Paalam ni Kalista at hindi na hinintay pa sumagot si Casey bago umalis. Pinunasan ni Kalista ang pisngi niya na tumulo ng luha nito. Naglalakad siya papunta sa bus stop, pero napatigil ito sa paglalakad nang mayroong umabot ng panyo sa kanya. Hindi bagay sa iyong umiiyak, saad ni Kaino. Hindi iyon kinuha ni Kalista, kaya si Kaino nang nagpunas ng luha ni Kalista. Kaino, itigil na natin to. Umiiyak na saad ni Kalista. Paano kung ayoko? Seryosong tanong ni Kaino. Mahal kita. Bibitawan ko yung lahat ng meron ako para sa'yo. Paninigurado ni Kaino. Kung gusto mo maging waiter ako ulit, gagawin ko para lang bumalik ka. Paano kung hindi ako gusto ng magulang mo? Tapos itakwil ka nila. What if pahirapan ka nila? Hindi na pinatapos ni Kainong sinasabi ni Kalista at hinila niyang dalagat pinasakay sa kotse. Saan mo ako dadalhin? Takang tanong ni Kalista. Ihinto mo na to. Utos ni Kalista. Pero hindi sumasagot si Kaino sa kanya hanggang sa marating nilang malaking bahay ng Estrella. Anong lugar to? Tanong ni Kalista. Bumaba sila ng kotse at hinila ni Kaino si Kalista sa loob ng bahay nila. Naabutan nila Kaino na kumakain ng dinner ang mga magulang nila. Aalis na ako. Paalam ni Kalista. Pero hinigpitan ni Kainong pagkakahawak sa dalaga. Sino siya, Kaino? Tanong ni Cathy. Ma, pa, si Kalista.
Girlfriend ko. Pagpapakilala ni Kaino kay Kalista. Baliw ka ba? Mahinang tanong ni Kalista. Napaiwas ng tingin si Kalista nang biglang napatayo si Cathy at tinignan si Kalista, kaya lalong natakot ang dalaga. Kalista, saad ni Cathy. Tinignan siya mula ulo hanggang paa ng ginang, pero nagulat ang dalaga nang bigla siyang niyakap ni Cathy. Ikaw pala si Kalista. Nakangiting saad ni Cathy. Takang tumingin si Kalista, pero maski si Kaino ay nagulat dahil sa narinig niya. Hinihintay na lang namin si Kaino na ipakilala kanya sa amin. Masayang saad ni Cathy. Have a seat. Join with us. Aya ni Amando kay Kalista. Pinaupo ni Kaino si Kalista at nagsimula silang kumain. Isang taon na kayo ni Kaino? Tanong ni Cathy. Opo ma'am. Kinakabahan na sagot ni Kalista. Ano ka ba naman iha? Tawagin mo na akong mama. Nakangiting saad ni Cathy. Sige po ma'am. Mama. Bawi agad ni Kalista. Magandang pakinggan, right? Napuno ng ngiti ang lahat dahil habang tumatagal ay gumagaan ang usapan nila. Hanggang sa naiwan mag-isa si Kalista kasama si Cathy dahil mayroong meeting ang dalawang mag-ama. Muling kinabahan na naman si Kalista at gusto nang umuwi. Anong trabaho mo? Seryosong tanong ni Cathy. Accounting assistant po. Sagot ni Kalista. Kaya na ba yung bumuhay ng pamilya? Seryosong tanong pa ulit. Napahinga ng malalim si Kalista at mukhang ito nang inaasahan niyang mangyari. Opo, hindi ang sagot. Putol sa kanya. Ibang lifestyle ng anak ko. At hindi sapat ang sweldo ng isang accounting assistant para sa kanya. At kung magkakaupo man ako, ay hindi rin ako papayag na 20,000 ang pagkakasyahin sa isang buwan para mabuhay. Paliwanag ni Cathy. Napahinga ng malalim si Kalista at napayuko ang kamao niya. Ma'am, ayos. Pakasalan mong anak ko. Bibigyan kita ng magandang posisyon sa company namin kung gusto mong magtrabaho. Pero isang oras lang gagawin ng anak ko yung sweldo mo. Kaya mas okay kung aalagaan mo na lang siya at ang magiging anak nyo. Nakangiting paliwanag ni Cathy. Nilapitan siya ni Cathy at hinawakan ng kamay. Mahal ka ng anak ko. Please, huwag mo siyang saktan. Anong nangyayari? Takang tanong ni Kaino nang dumating ito. Nag-uusap lang kami anak about accounting. Sagot ni Cathy sa anak. Isang ngiti lang sinagot ni Kalista kay Cathy. After ng dinner, ay dinala ni Kaino si Kalista sa kwarto niya na halos buong bahay na nila Kalista ang luwang. Meron bang sinabi sa'yo si Mama? Tanong ni Kaino. Oo, sagot ni Kalista. Ano yun? Kakausapin ko siya. Seryosong tanong ni Kaino. Tinignan ni Kalista ang binata at biglang tumulo ang luha niya sa mata. Kakausapin ko sila. Medyo galit na saad ni Kaino at balak na lumabas ng kwarto. Pero hinawakan siya ni Kalista at hinalikan sa labi nito para kumalma. Sorry kung natakot ako. Saad ni Kalista. I love you. Saad ni Kaino bago halikan ulit si Kalista. Kinabukasan ay nagising si Kalista sa isang malaking kwarto na nakahiga sa king-size bed. Wala na si Kaino sa tabi. Pero ang damit niya ay nasa tabi niya lang kaya kinuha niya iyon at sinuot. Tinignan niya ang sarili niya bago ito lumabas. Ngayon lang siya gumising sa ganitong kalaking bahay. Pagbaba niya ng hagdan, gusto niyang ingatan ang bawat takbang niya dahil mga expensive ang mga bagay. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng maid. Good morning, sagot ni Kalista. Nasa dining room na po sila.
Turo ng maid. Naglakad naman si Calista papunta doon at nakita niyang kompletong pamilya ng Estrella doon. Napatayo agad si Kaino nang makita si Calista. Good morning po. Nahihiyang bati ni Calista. Pinaupo siya sa tabi ni Kaino at nagsimula silang kumain. Pero nang kukuha ng tinapay si Calista, ay napahinto ito't napatingin sa kamay niya. Yes or no? Saad ni Kaino. Napatingin siya sa binata habang busy sa pagkain at binalik ang tingin sa singsing na nakasuot sa kamay niya na hindi man lang niya napansin kanina. Pakainin mo muna si Calista, saad ni Casey. Nilagyan siya ng pagkain ni Casey sabay ngiti sa kanya. Thank you, sabi ni Calista. Pinagmasdan ni Calista ang lahat habang masayang nagkakwentuhan. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na si Calista dahil kailangan na niyang umuwi. Hinatid siya ni Kaino gamit ang kotse nito. Yes ang sagot ko, saad ni Calista. Napatigil naman sa pagmamaneho si Kaino at napatingin kay Calista. Seryoso? Tanong ni Kaino. Nakasuot na yung singsing sa akin, kaya paano ako magdo-no? Tanong ni Calista. Lumawak ang ngiti ni Kaino at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Pagkahatid ni Kaino kay Calista, ay lumabas ng kotse si Kaino para ihatid sa loob si Calista. Kaya ko nang pumasok sa loob, saad ni Calista. Baka madapa ka at mauntog yung ulo mo at baka bawiin pa yung sinabi mo. Nakangiting saad ni Kaino na halos todong dikit kay Calista. Lumayo ka sa akin baka makita tayo. Sita ni Calista. Ano naman? Fiancé naman na kita. Sagot ni Kaino. Baka hindi pa ready si Papa at baka mabigla siya. Ayoko munang sabihin sa kanila dahil alam mo namang kakagaling lang sa ospital ni Papa. Paliwanag ni Calista. Napaayos ang tayo si Kaino dahil mayroong point ang sinabi ng dalaga. Gusto mo ba ako nang magsabi? Tanong ni Kaino. Kaya ko na, sagot ni Calista. Nag-propose ka nang hindi man lang nagpaalam sa amin. Kulit na napatingin sila sa likuran at nandoon pala si Carlo na nagdidilig ng halaman. Papa, tawag ni Calista at agad na kinuhang timba sa katabo na buhat ni Carlo. Dapat nagpapahinga ka. Ako nang gagawa nito. Sagot ni Calista. Hindi, ako nang gagawa. Agaw ni Kaino sa timba at sinimulan diligan ng halaman. Calista, pumasok ka muna sa loob. Utos ni Carlos sa anak. Bakit pa? Takang tanong ni Calista. Basta, pumasok ka muna. Sagot sa kanya. Wala namang idea si Calista. Pero sumunod naman ito kay Carlo. Hindi makatingin ng ayos si Kaino sa papa ni Calista dahil masama ang tingin nito sa binata. Binaba niyang timba't ngumiti kay Carlo. Mauuna na po ko. Paalam ni Kaino. Balak na humakbang ni Kaino pero naunang maglakad si Carlo. Sumunod ka sa akin. Aya ni Carlo sa binata. Kaya walang nagawa si Kaino kung hindi ang sumunod. Kinakabahan ng binata nang dinala siya nito sa tabing ilog at baka mamaya ay itulak na lang siya nito. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam kong anak mayaman ka na. Saad ni Carlo. Pasensya na po kayo kung nagsinungaling ako. Ayoko lang na mawala sa akin si Calista. Saad ni Kaino. Ang totoo, wala namang problema kung mayaman ka. Ang mahalagi mahal mong anak ko. Pero takot lang siya dahil sa nangyari sa amin. Paliwanag ni Carlo. Anak mayaman ng mama niya at tapos siya ng mayaman. Pero hindi niya iyon naranasan dahil tutol ang pamilya ng asawa ko sa amin. Hinarap ni Carlo si Kaino. Huwag mong iparanas sa kanyang naranasan niya sa aming takot.
Ipaglaban mo siya o ibalik mo sa akin. Don't worry, hindi kayo magsisisi na binigay niyo sa akin ang anak niyo. Paninigurado ni Kaino. Tinapik ni Carlo ang balikat ng binata at napangiti ito. Sa ate mo pa lang, alam ko nang mabuti kayong tao. Saad ni Carlo. Napangiti na lang si Kaino dahil nakuha na nitong basbas ng papa ni Kalista. After a year, isang paso ang dala ni Kalista habang naglalakad sa hallway dahil ito rin ang unang buwan na dala-dala niyang apelido ni Kaino. President. Basa ni Kalista sa pinto. 3 katok ang ginawa niya sa pinto bago pumasok at nakita nitong asawa na nakaupo sa swivel chair. Kaino Estrella, President. Basa ni Kalista. Bagay ba? Tanong ni Kaino. Lahat naman bagay sa'yo. Sagot ni Kalista. I mean, bagay ba kung maging tatay na? Bulong ni Kaino. Napahampas tuloy si Kalista sa dibdib ni Kaino dahil biglang namulang pisngin ni Kalista. Mayroong private room dito. Baka gusto mo dito natin buuin at i-celebrate itong pagiging president ko. Pangaakit ni Kaino sa asawa. Tumigil ka. Kailangan mong maging gwapo para galangin ka ng mga tauhan mo. Mas gwapo ako sa kama. Ayaw mong makita? Bulong ni Kaino. Nasa office kang landi mo. Sita ni Kalista. Pero kita naman sa mukha ang kilig. Tara na sa kwarto. Aya ni Kaino. Hinila naman ni Kalista ang braso niya sa asawa. Intindihin mo yung speech mo. Saad ni Kalista. Pagkalipas ang 2 oras, ay naglalakad sa gitna si Kaino habang pinapalakpakan ng mga tao. Todo ang palakpak ni Kalista dahil sobrang proud ito sa asawa niya. Napahinto si Kaino sa tapat ni Kalista sabay kindat. Pero napatingin si Kaino sa lalaking nasa likod ng asawa niya, kaya agad na napatingin si Kalista doon. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Ano ko? President Kaino. Si Jason. Pagpapakilala ng isang officer kay Kaino. Napaiwas naman ng tingin si Jason dahil alam niyang si Kaino yung nakaaway niya sa coffee shop. Inabot ni Kaino ang kamay niya sa binata at kinamayan. Thanks sa masama mong ugali ha. Nakilala kong asawa ko. Nakangiting saad ni Kaino. Kinuha niyang kamay ng asawa para sabay silang maglakad papunta sa stage. Sa mga napopugian sa akin, mayroon na po akong magandang asawa. Kaya kumalma na po kayo. Masayang saad ni Kaino habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Kalista. Pinagmasdan niya lang asawa habang nagsasalita ito at hindi niya mapigilan ng mapangiti dahil yung estado ng taong ayaw makasama ay iyon ng taong pinakasal sa kanya at hindi lang basta mayaman kung hindi nasa taas pa na posisyon. Dahil kay Kaino kaya nawala ang takot ni Kalista sa mga mayayaman dahil tamang papa niya. Kaya ngayon ay dama niyang saya sa piling ng taong mahal niya. The end.